Live na po. Good afternoon. January. Yes sir. Sorry po. Sorry yung ano ko, audio ko hindi narinig. So, alright, let's Live na start tayo. guys. Hey, game. Okay na. Game. Hey guys, so ang pre-present namin ngayon sa Pix Pro La Union is romance scams and social engineering. Yun, so magandang topic kasi Valentine's na. Valentine's ngayon, and I think last meeting na-discuss din to. So maganda siyang start. Right, so ang magto-talk is si Sir John Williams, pero medyo na-traffic pa. So sisimulan ko lang. So, Shoutout muna tayo sa ating mga Kapix Pro. shout out January. na. Si Kuya Patrick Sulit. Magandang hapon. Happy Valentine's. At happy Valentine's sa inyong lahat, no? Tamang-tama itong natin, second round natin ng romance scams kasi last week nga, sabi natin, mayroong scam na nangyayari online. May scam din talaga sa pag-iibigan. So kung ikaw ay broken-hearted, huwag masyadong magmadali. At baka ikaw ay ma-scam. No? Maraming klase ng scam. Mayroong vlogger na kinulpi ng kanyang boyfriend. No? Ayun, scam din yun. Kunyari, mabait yung lalaki. Pero ang gugulpi pala, scam yun. Scam. Pero itong online scam ang pinakamalupit dahil na-scam ka na sa pag-ibig, hinututan ka pa ng pera. May financial Magandang hapon sa ating mga taga-Ascot, Baler, Aurora na mga Kapix Pro natin doon. Na-meet ko sila nung actually kaninang umaga lang ako dumating for two days, no? Nandun ako, nakausap ko tong mga to. Grabe yung mga this is Ascot and the Aurora province will be a breeding ground for cybersecurity professionals. Nakita ko yung interest doon. Medyo mabigat ang interest ng mga tao doon. Kaya focus in the next coming months, no? We will focus yung training natin. Magmula sa mga student, technical, at saka technical professionals at mga executives doon. So magandang hapon mga Kapix Pro dyan sa Aurora, lalo na dyan sa Ascot, Baler. Dami nating viewers na no. Si Joel Tolentino Duque, magandang hapon sa iyo. Si Jansen, also from Ascot. So ang dami sila. Sino pa ba? Ayun. Ang aming team lead sa company, si Miss Kershey from Bacolod. Magandang hapon. Okay. Si Jean Jensen. Name, Vincent Jans. Anong ibig sabihin nitong post din mo, Jean? Okay, so si Kapix Pro natin, si John Reyes from our La Union chapter. Kapix Pro La Union chapter. Okay, Banat. Alright, so let's start na. So this is not just an online issue, no? Yung love scam, romance scam, no? Kasi may hinaluan nila ng social engineering. So hindi lang technical hacking yung nangyayari na pwede mangyari na. So it's also an online issue with regards to psychological battle where scammers manipulate human emotions for financial gain. So
Yun yung main objective ng mga love scam, no? Is yung mahuthutan yung mga victims nila. So why this is important, no? Over 1.3 billion lost financially to romance scam in the past 5 years according to FBI. So hindi lang dito sa Philippines nangyari, which is globally. So medyo ah, hindi siya masyadong ah, nabibigyan ng focus since ang mga victims is galing sa or hindi siya corporate issue. So personal ano personal targets most likely mga ah, tao na gumagamit ng online and dating app especially. So yun, let's talk about it. So what is romance scam? Typical or type of fraud where scammers build trust with victims to exploit them financially, emotionally, or even criminal activities such as money laundering. So, pwede ka nilang ma-invite to gamitin yung bank accounts mo para dun sila mag-bank transfer din yung mga nagamit nilang attacks sa cyber at ipapadaan sa'yo. So, wala silang trace, wala silang footprint kung na sa kanila, sila yung nag-withdraw ng money. So, pwedeng yung victim yung magiging, ah, ah, siya yung magiging parang en- entry point or yung parang siya yung mag-withdraw ng in-scam nila na pera. So, ganun. Ganun siya nangyayari. So, how scammers find and target victims, no? Mostly sa social media. Ay, by the way guys, kung may experience kayo ng ganitong social engineering and love scam, no? Pwede nyong i-comment sa comment section para mapag-usapan natin kung paano maiiwasan yung mga or ano yung mga red flags na ginagamit ng mga hackers para ma-engage kayo sa kanilang objective, no? So ano ba nga yung mga tina-target ng mga scammers na 'to, no? Mostly yung scammers often use platform like Facebook, Tinder, and yung mga dating sites na ah, foreign, no? Mostly foreign. Nagpapanggap silang foreign kasi ayaw nilang gamitin yung identity nila. So they also use fake profiles. They create attractive profiles using stolen or AI-generated image. So, pwedeng gumamit lang sila ng pictures ng iba from abroad. So, ayan, mga kababayan nating mahilig sa mga afam. So, yun, isa yun sa pwedeng makita agad as a individual na maging observant or suspicious, no? Pag, especially if foreign yung nakaka-chat natin online tapos nasa Philippine yung dating app. So, it also targeted emotional manipulation by understanding the culture and emotional nuisance of Filipino. Scammers tailored their approach to be more convincing. So yun. So Okay, most meron ka ba bang pine-present or wala? wala po kasi si Sir John Williams Okay, yung okay. yung magiging Okay, okay, So kasi hindi ko kwentuhan muna magalaw tayo. yan, eh. Ah, so ayun. Okay. So mostly tina-target ang Filipino because ang mga Filipina din is looking for someone with financial capability. So, yun yung parang weak spot ng mga Pilipina mostly. And Filipinos na din, lalo na pag yung mga fake profiles is mga babae, no? So, common tactics and psychological manipulation. So, isa to sa mga ah, ginagawa ng hacker para ma-engage kayo or ma-entice kayo na mag-reply or
kumagat sa mga plano nila. So, instant affection and flattery. So, sabihin nila sobrang ganda nyo, parang ganun. I've never felt this way before. So, yun yung sabi sa ChatGPT na pinakagamit na lines, no? So, pag na isa yan sa mga red flags na hindi mo pa nakikita pero sa personal, ginagamitan ka na ng mga words na matatamis, no? So, yan yung ah, mga signs, pwedeng maging signs yan. So, hindi naman porket hindi ka natatanggap ng affection, no? So, be careful kung saan kayo nakakatanggap ng affection. Dapat dun sa kakilala niya talaga. So, next is fake emergencies. So, like, gusto nila, sasabihin nila, sagot nila yung travel expenses nyo, pero may babayaran muna kayo. So, mga ganon. Tapos, meron pa yung pag nag-uusap na kayo and biglang magkakasakit yung kapatid or nanay nung kausap mo sa chat. So, hihingi siya sa'yo kasi ano urgency eh. So, ikaw naman na first time mo lang ma-experience yung ganong conversation, then you're not aware and familiar with these tactics or techniques like social engineering. So, ito yung tinatawag na, by the way, ito yung tinatawag na social engineering na, no? So, it's a manipulation of your mind, no? So, trinatry kang i-control by these techniques para manipulate yung ano mo, yung mind mo para makuha nila yung gusto nila or yung intention nila, which is mostly is financial gain. No? So, meron ding investment scam na uh, meron yung OFW mostly na in love sa isang kachat, then i-convince nung attacker or yung scammer to invest in crypto or fake financial opportunities, no? So, ayun, mga OFW natin na kababayan, so be careful. Isolate and control, discourage victim from talking to friends or families about relationships. So, papasok dito mostly yung grooming din eh. So, yung mga kabataan natin, which is minor de edad, syempre bawal pa silang mag-chat-chat. Pero itong mga hackers, walang pinipili na age, wala silang pinipili na i-victimize, no? So, be aware, no? Sa mga nanonood na mga bata, wag kung sino-sino ang chinachat nyo. Especially kung manghihingi pa ng picture, so yun, isa yun sa mga red flags. So, nangyayari siya sa buong mundo and recently, sa my news, NBI raid, love scam hub in Makati this year lang and this month. The Bureau apprehended over 100 individuals involving in sophisticated romance scam operation in Makati. So, hindi lang pala ah, isa, no? Pwedeng hindi lang isa yung kausap mo, no? So, pwedeng isang sindikato which is nagre-research about sa'yo, lahat ng pinopost mo sa social media, ah, tapos aalamin nila ano yung mga gusto mo, ano yung mga favorites mo, gano'n, para magamit nila yun to manipulate or craft yung mga words para mas lalo kang ma-inlove sa kanila. So, parang gano'n. Yung social engineering romance scam. So again, psychological manipulation of people into giving up confidential information or performing actions they wouldn't normally do. So mostly kasi itong mga scammers, kung alam nilang wala kang pangbayad, they will and alam nilang minor de edad, ah yun. So itatry nilang i-manipulate yung bata to send uh, sensitive pictures or photos or videos. At yung videos na yun or image na yun,
is gagamitin nila pang-haras sa bata para mag-send ng money or most cases din sa dark web, binebenta ah, mga menor de edad, image ng mga menor de edad. Iba-ibang ano, iba-ibang niche or iba-ibang addiction ba ang tawag dun ng mga tao, eh. Iba-iba yung ano nila, meron yung nagpapa-picture ng paa lang, yung fetish, fetish yun, yung mga fetish. So, yun nabebenta yun online sa black market 'no. So, isa yun sa babantayan ng mga magulang na kung sinong ka-chat and laging papayuhin yung mga anak niyo na 'wag kayong magse-send ng image or pictures lalo na kung hindi niyo kakilala or kahit kakilala niyo 'no, 'wag niyong hayaan na mag-send yung mga anak niyo kasi magagamit 'yan para mas lalong makontrol yung anak niyo or mabenta sa black market. And then techniques used by scammer 'no, creating a fake identity and scenario to manipulate trust. So, gagawa sila ng fake account, siyempre, gagawin nila yung perfect ideal guy. So, yun yung mostly na, fantasy 'no, yung best guy, yung ideal guy, perfect guy. So, yun yung, siyempre magcha-chat sa'yong gano'n 'no, yung perfect guy na para sa'yo. So, parang parang ngayon dun pa lang mag-question mo na 'no, kung bakit, gandang-ganda siya sa'yo or gwapong-gwapo siya sa'yo kahit sobrang taas ng standard niya, I mean yung profile niya 'no. So, baiting, offering something desirable such as expensive gift or financial opportunity in exchange for personal information or money. So yun, kikilalanin ka niya tapos gagamitin yung mga personal identifiable information mo like your full name, social security number, birthday, ano ba yung mga, PII. So ito yun, mga full name, 'wag niyong laging i-she-share 'to lalo na sa social media. Yung birthday, home address, email address, phone number, passport number, credit card number, at driver's license, yung mga IDs. So, yun yung pwede nilang ibenta din sa black market para, pagkakitaan kayo in other ways. So, next, wala pa ba si John William? So, again guys, kung meron kayong ganitong experience 'no, so post niyo lang sa comment section at pag-uusapan natin kung paano proprotektahan yung mga sarili natin. So ito yung mga puwedeng maging red flags 'no, too fast, too intense. So bigla na lang mai-inlove sa'yo, sasabihin na mahal ka niya na gano'n kabilis sa unang chat pa lang, Excuses for not meeting. So excuses for not meeting, ito yung mga ayaw makipag-video call kasi nga fake fake account sila, eh. So wala silang mukha na maihaharap kasi, ah, fake account lang yung gamit nila. Then request for money. So yun, again 'pag nanghihingi na ng pera, isa na yung malinaw na red flag kasi hindi mo pa naman gano'n kakilala tapos hihingian ka na ng pera. So yun. Poor grammar and fake photos. So 'pag yung Tagalog pa lang, medyo mali-mali na. So, again ano 'no, watch out for gano'ng mga senaryo. Tapos fake photos, mostly yung mga scammers kasi malabo yung image 'no, masyadong rendered yung image 'no. What else? So, best practices for protection.
So verify an identities, use Google reverse image search, and social media check. So verify an identity. So search nyo din sa ibang platform na kung yung kausap nyo, kunwari kausap nyo sa Instagram, check nyo din yung kung meron siyang Facebook account. So i-cross-check nyo sa lahat ng platforms na meron. And most importantly, i-identify nyo agad through video calls, no? Kung gusto nyo talaga, i-verify nyo. And then, talk to your friends and families, no? Get their opinion before committing to emotional. Huwag mo nang lumalande sa chat kung hindi alam ng mga magulang, no? Especially yung mga kabataan kasi, no? Yung mga kabataan, ingat kayo. So report suspicious activity, report the FTC, or report sa DOJ natin, no? Yung counterpart, and sa mga police, no? Pag hinaharas na kayo, huwag kayong matakot kasi I think is already established naman na sa ating police department yung mga ganitong issues. Pero dati wala pang clear path para i-report yung mga ganito. Pero ngayon medyo nag-improve na kasi may mga na-actionan na napapanood natin sa mga news, no? So andito na si Sir John William. So Sir John William, take Hi, sir. over na. Hi, Sir John Ray. Good afternoon Yun. po. Hello. Hi, sir. Hi, sir. Good afternoon po. Afternoon. Ayun, sir. Magandang hapon po, Mr. Chair. Ayun po. So, Sige, game. yes, continue ko lang po yung ating kwentuhang cybersecurity this Friday. So, I believe ito po ay na-discuss din po from last Friday's KC. So, kumbaga, wala continuation na lang din po yan. So, let me share my screen lang po. Okay, ayan. So again, good afternoon po. So mukhang nabigyan na din po tayo ni Sir John Ray ng kumbaga, yung overview na po ng ating discussion for this afternoon. So, ayan, pasadahan ko lang po yung ating presentation. Ayan. So as discussed po ni Sir John Ray kanina, how would we know na kumbaga, scammer na ba yung ating kinakausap? So, yung transaction po kasi is ginagawa siya online eh. So, kumbaga, nagiging high-tech na din po yung ating mga may modus, yung mga may mga balak na masama. So do you think you might be dating a scammer? Sabi ko natin. So, as per definition, a romance scams or is a type of online fraud where cyber criminal craft fake personas to emotionally manipulate victims, ultimately exploiting them for financial gain. So very common pa rin po diyan yung kanilang yung kanilang motivation o bakit po nila ginagawa yun. Most of the time it's to have a financial gain po. So para mahututan ng pera. So as mentioned po ni Mr. Chair of last time or last week, karamihan nga po ng natatarget dito is yung ating mga seniors, yung ating mga pensioners. So kumbaga sila, we're not talking about yung mga age group naman, kumbaga nangyayari siya whatever age group naman po, pero kadalasan nga po upon statistics is dun po sa ating mga seniors or yung ating mga pensioners. So these scammers typically targets individual ganyan po sa ating mga dating sites and most especially sa ating social media platforms or even via email. So building trust before making their deceptive moves. So as nabanggit po ni Sir John Ray kanina, ultimately, nangyayari po ito sa, pinaka-common is through Facebook. So, well, Facebook po is yung pinaka-largest social media platform po as of now. And alam niyo po yun, yung kumbaga, may bigla na lang magpe-friend request sa'yo. Kumbaga, someone or
para ma-name natin siya is it's like a stranger, kumbaga. Then kumbaga yung profile niya is sobrang perfect, kumbaga. Like meron siyang good or successful story, like maganda yung katawan, makikita mong parang galante, good looking, yung mga checkbox po na kumbaga kailangan nating i-look out um when having an interaction sa ating dating apps or even in social media platforms. So we're not hindi naman po siya kumbaga ibig sabihin na dahil you're on a dating app na lahat na lang doon is scammer. Maybe the best way to talagang makita or ma-identify yung scammer is to have that awareness. Okay? So moving forward po. So let us discuss how the Roman scam works naman po. So here are the steps na kumbaga nakinita natin kung paano po gumalaw or kung paano nila establish yung itong Roman scam na ito. So una po dyan, we have the scammers. So the scammers create a fake online profiles on dating sites or social media. So kaya po nang nabanggit natin kanina, they are yung mga very appealing na profile. So, nagtatago sila behind that persona, behind that online profile. So, I believe nga po yung, or as I remember, yung discussion po with ni Mr. Chair, with PNP, ACG, and DOJ Cybercrime Division, may nabanggit siya na isang example. It is with yung gumawa ng profile ni Brad Pitt. So, yun nga po, nabanggit ni Mr. Chair na there was a record na this fake online profile is kumbaga naging successful siya into getting money doon sa isang victim. So nagpanggap po siya bilang Brad Pitt. So as far as I could remember, kumbaga nasa hospital nga daw po si Brad Pitt, and si Brad Pitt is nanghihingi ng tulong or financial support doon po sa ating victim. Unfortunately, nag-succeed nga po. So again, scammers create fake online profiles on this dating sites or social media. Then the next step na ginagawa po nila is they approach you, and they have to gain your trust and profess their love. So kumbaga mabilisan yung kanilang I'm not saying na what I'm trying to say is hindi naman siya ganun kabilis kasi um ang pinaka critical na part po ng kanilang kung paano nila establish itong romance scam is when they gain your trust. So yeah, it would take time naman. So it depends kung gaano nga po sila kagaling na makuha yung inyong tiwala. Kasi once you give in nga daw po at kumbaga sa larangan ng pag-ibig, kumbaga nagiging baliw yung iba. Kaya yung sabi, yung ika nga po nila. And when, kumbaga kung napain ka na or nandun na napakagat ka nila dun sa hook, then there's the time na magpo-profess na po sila ng kanilang love. And with that, naka-establish na po sila ng inyong trust as well as with the love naman. So, the next step, they will say, dito na po pumapasok naman yung, kumbaga, itatry mo naman pong, kumbaga, to build more of that trust, or kumbaga kailangan mo din siyang makita like through video call or again in reality na, kumbaga makita mo na siya personal. So ang third step kung paano siya nag-work or how the romance scam work is that they say they are from overseas, and there's always a problem stopping you from seeing them either in person or by video chat. So ayan, like kadalasan nga po ng sa Pinoy, sa Pilipinas na setup, yung mga nagiging victim po nito is kumbaga yung mga military from abroad na they would kumbaga i-approach ka, tapos the usual po na kung paano makipagkilala, again, they will gain your trust, and eventually magpro-profess po sila ng kanilang love. But when it comes naman na ikaw na yung kakausap or magre-request na could we meet or could I see you, ganun, meron at meron po silang binibigay na rason.
So, kumbaga, isa po yan sa mga red flags or warning signs po kung paano natin ma-identify if it's a, kumbaga, true love or isa nga lang bang romance scam na tinatawag natin. So, fourth, they will tell you a convincing sub story about why they need to borrow money or pressure you to invest money. So, uh, actually, upon research nga po, and I believe as nasabi din po nila ng previous case natin is kumbaga parang may training nga po sila. Kumbaga talagang bihasa sila kung paano gawin itong scam na to. Like gaya ng nabanggit ni Sir Janry kanina, hindi mo sigurado na iisang tao lang po yung gumagawa. So, kumbaga grupo na sila. Like kumbaga isa na tong kumbaga organized na siya just to attain that goal na kumbaga, makuha yung financial gain or financial support from you. So ayan, gagawa sila ng story like some of the examples po na check natin is like nasa ospital ako ngayon, meron akong pera sa ganitong bangko kaso hindi ko pa siya magagalaw ngayon. So, ayan, kumbaga dun sa term natin is magpapaawa effect nga po. So ikaw naman since dun sa ating step number 2 is nakuha na yung loob mo. So naging na nilang trust mo and eventually ayan, magpapadala ka na din sa kanilang story. So ayan po. But again, fifth stage is, but no matter how much you give, they will ask, they will always ask for more. So, kumbaga, one of the scenarios po na nakita natin is, kumbaga, nanghingi lang siya, like, this amount, like 300 pesos muna. 300 pesos muna. Then eventually, kumbaga, hindi na rin po napapansin nung victim na kumbaga, nakakapaglabas na siya nung mas malaking amount pa. So 300, it will mag-increment na siya and so on and so forth. And the worst case po is yung ating sixth step dito, which is yung victim po is often suffered a substantial emotional and financial toll na. So meron na po yung kumbaga worst part na dun is na-involve na siya into sextortion. So, marami na po yung cases na kumbaga nauuwi na rin siya into blackmailing. Kumbaga, hindi niya na maiwan. Nandun na eh. So, if in case na hindi ka pa magbigay or for example na find out na din ni victim na it's already a scam, then that's the time na pwede na rin gumamit itong ating scammer ng tinatawag natin ng blackmailing. Yeah. Expose niya yung pagkatao ng victim, expose niya yung whatever worst case scenario nga po is kumbaga may capture siya ng private parts, mga ganung bagay po. So, kumbaga it continues na, nagiging loop na po siya. Paikot-ikot na lang. And that's the time na having that awareness na kumbaga, mai-report na siya or to seek help na rin po dun sa ating mga kilala or even yung ating mga local authorities na makakatulong po when it comes to being a victim po ng ating romance scam. Okay? So, moving forward po. We have the social engineering naman sa romance scam. The social engineering po is kumbaga kung paano po minamanipulate nung scammer yung ating victim. We have here 3. So it's not limited to 3 but we have the basics pa lang po. So first we have the phishing. Diyan po. Kumbaga with the phishing naman, they were sending you fake emails or messages that will lure you. Kumbaga, classic example po dyan yung mga nare-receive natin through SMS. Like previously, for the previous years, yan, nakaka-receive tayo, nanalo ka ng ganito, nanalo ka ng ganyan. So, call or text, ganito, etc., etc. And we have the fake emails naman po.
Like, ganun pa rin po, nanalo ka ng ganito, you may claim your prize. Or again, they would send links, kumbaga, malicious links na po yung kanilang sinesend, na once you click on that, yun, possible na ma-redirect ka into another webpage wherein pwedeng it is a form na if you fill up mo, then once you send your form, ayun, makaka-capture na yung data mo. Or pwede naman na click mo dun sa malicious link na yun, it would download a malicious software that would, if hindi ka naging careful, or kumbaga hindi ganun ka-secure yung gamit mong system unit, uh, malamang ma-infect na din po yung unit na gamit mo. So yun with phishing. So next po dyan, we have the catfishing naman po. So, ito yung naging first step, or yung naging first na ginagawa ng ating Roman scam or scammer is catfishing. So, ini-impersonate po niya yung someone else to build trust. So, hindi mo, when it comes to online, so I would say na anyone na na-meet mo online na kumbaga, hindi mo siya talaga physically kilala, or wala kang bind sa kanila, is pwede natin silang tawagin na stranger. So, kumbaga, stranger pa siya, hindi mo pa siya nakikilala, personally, hindi mo siya kilala. So, pwede kasi, at malaki din yung possibility na yung nakilala mo online is, pwede nga, pangpakilala niya is lalaki siya. Well, in fact, isa pala siyang babae. Or pakilala niya, she is only like 20 years old, 22, etc., etc. And then, um, not knowingly, kumbaga, nasa 40s na siya. Ganito. So, kumbaga, nai-impersonate po yung kanyang totoong pagkakakilanlan. Okay? So, most of the time nga po, kumbaga, in order to have that or to build that trust, kailangan mong magpa-impress doon sa target mo. Again, pwede kang mag-build ng fake identity na ikaw ay businessman, ikaw ay retiree, ikaw ay galing sa abroad, etc., etc. So, one of the isa po dun sa romance scam na kumbaga pumutok this 2020 is the Nigerian prince na sinasabi nila. So, marami nga daw po yung kumbaga na natamaan nito. So with that, magpapakilala siya na siya yung Nigerian prince through email or through any other modes of communication. So magsisend siya ng message na ako si Nigerian prince, and kailangan ko ng tulong na ganito, kailangan ko ng tulong na ganyan, and maibabalik ko din yan since I am a prince here in Nigeria. So kumbaga nakuha niya yung trust over time. So, nagpapadala siya ng texts and everything just to gain the trust of that particular victim. Okay? So, next po natin dyan, since kumbaga, nagko-coop up tayo doon sa threats na ganito, but kumbaga mas ginagalingan din po ng ating mga scammers or ng ating mga threats. Kumbaga, so right now, meron na rin po tayong tinatawag na deepfakes. So these are AI-generated photos or videos that is used for deception. Actually, alam niyo po ba, kagabi ko lang din siya na-check. I was checking din sa mga applications na pwedeng gamitin through, kumbaga, makikipag-video call ka, then you would like to catfish, kumbaga ipakita mo na real time din daw na ikaw yung kausap, at talagang nakukuha yung bukas ng bibig, nakukuha yung yung mata, kumbaga naging realistic na siya. And makikita mo lang siya, there is an easy tutorial, masasabi natin siyang easy tutorial sa YouTube kung paano siya gawin. So, kumbaga, ida-download mo lang yung app, and may step by, kumbaga parang 4 na steps nga lang siya. So install the app, um, i i-configure mo siya into magiging default mo siyang camera, then pipili ka na nung photo na gagamitin mo for this one. And with that, kumbaga na nagka kung marunong ka, or kumbaga kung mapag-aralan mo siya kung paano gawin, then malaki yung potential na makapambiktima ka na. So, kumbaga, what I'm saying is,
it is good to have that awareness po dun sa ating mga, most especially dun sa mga hindi talaga techie, like hindi nila ma-determine yung pagkakaiba po nung, kumbaga na-edit lang or dun sa totoong kachat mo na siya. So, with that, again, gusto po naming encourage yung ating awareness, or yung cybersecurity awareness when it comes sa ating romance scam or pagiging um, mitikuloso when it comes dun sa pag-meet po ng someone over the internet. Okay? So, moving forward po sa ating presentation. Ayan, meron po tayong sample dito. So, ito, meron siyang chat. So, actually, nakat na siya eh. Yeah. Yes, I know, sweetheart, but it's the way I am right now. I will try to borrow some money from my friend if he can help out. However, yan na, dyan na lumalabas yung good or yung sad boy story na tinatawag natin. But I don't want to bother you about it. I feel so ashamed of myself. So ikaw naman na gusto mo siyang matulungan. So, actually, may magpi-play na din dyan yung human psychology or yung ego natin. Syempre, kumbaga mahal mo 'to or mahal ka niya, I wo in times of need, kumbaga is tutulungan kita, yung mga gano'ng bagay. So ayun, well, I could help you out and don't feel ashamed. I would never be ashamed of you. So you've just brought me so much happiness. Ayan na, so talagang kumbaga napa-oo ka na niya, napasakay ka na niya dun um, sa kanyang, ah, yung kanyang scam, ayan, okay? So, yan na yung kanyang pang-finale. I'm glad I did. I don't know why, but I can't do it without you now. Yung mga cheese lines na nila, kumbaga. So, you have become a part of me, and I will always do all I can do to make you happy. So, ayan. So, sunod-sunod na po yan at magkakaroon na din po ng, kumbaga, how much do you need, paano ba ako makakatulong, mga ganun na po yung susunod na scenario. Okay? And let's discuss naman po yung ating mga common attack vectors. So, I've listed po yung tatlo, the common attack vectors. We have, again, nandiyan po yung ating mga dating apps and social media. So, dyan po, ma-include natin dyan yung mga Tinder, um, yung mga Facebook. Actually, any social media platform is nagagamit na nga po. And gusto ko lang pong i-emphasize yung nabanggit ni Sir Janry kanina na um, when it comes to na pag pumasok ka sa dating apps or social media at may stranger or may someone na may nag-approach sa'yo, it is best na kumbaga i-check mo na muna sila. Profile checking ka muna. At wag kang magtitiwala din agad. Okay? So the next part or the next attack vector, we have the email and messaging platform. And again, phishing and malicious links. Kasi once na you click on a malicious link, again, pwede kayong i-redirect to a malicious site or pwedeng makapag-download siya ng tinatawag natin na malicious software naman po na pwedeng ma-infect yung iyong workstation or yung iyong unit. Okay? For the last common attack vector, we have financial exploitation. So, yan. Kakaroon na po ng requesting of money or gift card from the scammer. Okay? So, what would be, kumbaga, ano nga po kaya yung mga red flags or warning signs natin? Paano ba natin ma-determine if it's, again, true love or, kumbaga, isa lamang scam? So, una po dyan, kaya po nang nabanggit din po ni Mr. Chair last time, ang mga mabibilis lang pong mag-I love you is yung mga lasing. So, says, they're in love with you very quickly. So, kumbaga, hindi na sila dumaan dun sa um, yung nakasanayan or yung kumbaga yung old culture or old style ng panliligaw. So, kumbaga, pupunta pa sa tahanan or manunuyo. Ngayon, virtual suyo na din pong nangyayari. Kumbaga, online na din lahat. So, ayun yan. Sobrang bilis po nila magbigay o magbitaw ng I love you or kumbaga, yung meaning ng I love you sa kanila is kumbaga, talagang nandyan na eh, love na kita. Ganun siya. Okay? The next red flag po is we have yung profile photo is too perfect to be genuine. Aside from the photo itself is pati yung kanilang kumbaga about me or yung kanilang mga
mga nagiging stories o yung nilang nagiging details online. So, yan po. So, magtaka na tayo. So, kumbaga, siya na ba si Mr. Right na tinatawag natin? For the third one, we have expressing a need for a financial support. So, kumbaga, 1 month ko na siyang nakaka-chat. Wala pa namang hinihingi. So, baka ito na nga. Baka talagang true love na ito. And biglang kinaumagahan na biglang, hindi naman sa hinihingi, pero biglang nagka-aksidente or nangailangan ng ganito. Then, might as well, siguro, i-verify natin. So, kung ang pwede nga din dating sabihin na ang logic dyan is kung sobrang established niya na or kumbaga millionaire na siya, napakilala niya sa atin, bakit siya mangangailangan ng financial support pa? Ayan. So, may other means naman kumbaga, para ma-solve niya yung concern niya. Pero, bakit sa akin pa? So, yun. Kung na-experience pa natin yun, siguro po magtaka na tayo. Okay? So, the next one is overwhelms you with flattery and attention. So, ayan, yung mga banat quotes na yan. Kumbaga, yung good morning, very, 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 hindi nakakalimot mag good morning, good evening, good night, mga yan. Sobrang, kumbaga, napaka ganda nung pinapakita sa'yo. Kumbaga, very flowery din po yung kanilang mga words na binibitawan. Well, kumbaga, ano naman siya, kung ganun talaga yung lalaki, it's good, it's good. Pero at some point din, magtataka ka din eh. Sobrang sweet na din kasi. Kumbaga, sobrang yung attention nandun na. And kung yung mga checkbox natin dyan, like, yun nga, very perfect nung kanyang profile, lahat nang hingi na ng pera. So, might as well, pag-isipan na po natin kung totoo nga po ba yung ating kachat or kumbaga, hindi po ba siya scammer. Okay? Next one is seems to be avoiding an in-person meeting. Na nga po. Madalas marami ang rason. Madalas, kumbaga, I can't right now, may pupuntahan ako. I can't right now kasi may sakit ako. Maybe sometime. So, yung bukas, inabot na ng susunod na linggo. Yung isang linggo, abot na ng months, etc. etc. Until, yun nga, naglulup na lang siya. Hindi na sila nauubusan, kumbaga, nung rason. And lastly, ito nga po yung unfortunately, na nangyayari din po is they threaten to blackmail you. So, if nag-proceed na, kumbaga, sobrang lalim or deep na po ng inyong connection, like sa kagustuhan nga din po ng victim na or dun sa build na trust, kumbaga yung victim is kumbaga willing na siyang ibigay yung sarili niya. So with that, may mga cases nga po na nangyayari yung sextortion na tinatawag. So gagamitin niya na yun as na pang blackmail po dun sa ating victim. Yan. Okay? So, let's move forward naman po dun sa ating mga cybersecurity best practices for protection. Yan. So, una po sa ating listahan, again, conducting a social media check. Actually, meron po isang way. So, for example, nagtataka ka dun sa profile nung kachat mo. Kumbaga, sobrang naman din sobrang parang realistic. Hindi mo ma-determine kung mukhang tunay talaga, very convincing, like hindi naman siya ganun kagapuhan, pero kumbaga pwede na na tinatawag natin. Pero pwede mo po actually i-check, like kung nakapagbigay na siya ng full name niya, you could do a Google search. So with Google search naman, makikita mo yung other profiles pa niya. Ayan. If in case naman na lumabas yung kanyang mga profiles, yung kanyang mga um, kung saan siya, kung anong mga groups niya, etc. etc. Meron pong ways Google. So, it is a reverse Google image search, tinatawag natin. So, pwede mong i-upload doon yung kanyang profile. And with that, yung algorithm ni Google is kumbaga, i-crawl niya yung web to search for a match doon sa picture na in-upload mo. So, with that, magkaka-idea ka na if nagamit na siya with other name or other personas, kumbaga, and kumbaga, malilimit or mamiminimize yung chance na mahulog ka dun sa ating romance scam na tinatawag. Okay? Second po is we have the avoiding the unsolicited links and messages. So, having a stranger na kumontak sa'yo is parang, well, if dun nga po sa ating victim, kasi pwede nating sabihin na vulnerable kasi talaga sila. Like, kung naghahanap ako ng romance, I'm at this age na or I'm at this
very, very human nature na din po ito na maghanap din ng partner. So kumbaga tumatanda na ako, I have the means naman na makamit ng someone. So I'll check online, yung mga ganun. And kumbaga, isa pa nga po dyan, like if we're posting online or we have public post na sinasabi natin, I'm lonely, mga ganun. Kumbaga, kailangan ko na ganito. And pag nakita po yan ng ating mga scammers, eventually, gagawa na yan ng kumbaga strategy how to track down or how to get yung informations na kumbaga, paano ka ma-hook. So, yung kumbaga, one of the best practice din po is being aware po dun sa ating mga pinopost online. So, ayan. Kumbaga, kung pwede, kung hanggat maaari, maki-interact lang din po tayo dun sa mga kakilala natin. Let's limit po dun yung mga, kumbaga, strangers po online. So, yan. For the third item, we have to keep an eye on the red flags. Yun nga ba, mga na-discuss natin kanina. So, kung kumukota na po yan at na-check yung sa checkbox natin is, kumbaga, 5 out of 10 or like uh, 10 out of 10 na yung na-checkan dun sa ating checkbox dun sa ating mga red flags. It's a no-no na po. So be very cautious po when engaging to strangers and when experiencing those red flags. Okay? For our fourth cybersecurity practice, we have to arrange a phone or video call early on. So, kumbaga, matanggal man lang tayo dun sa gray area na tinatawag. Kumbaga, nandun na tayo sa loop. Like, I could see you right now. Kumbaga, totoong tao pala itong kausap ko. Kumbaga, what if we have, paano kung mag-video call na lang po, mag-video call na lang tayo para at least naman, makita kita, nakikita mo din ako. Yung mga ganun ba? Kumbaga, at least, meron ka ng pangahawakan na itong stranger man na to, may mukha na siya. And isang ipipinpoint din natin doon is be very aware din if gumagamit lang sila ng mga edited or having that deep fakes na videos. So, as excuse me, as I've mentioned a while ago, napipeke din po yan. Okay? So, kumbaga, maging maging mapagmatsyag or maging matanglawin, kumbaga, be very uh, kumbaga, attention to details talaga, attention to details tayo when having that online when engaging to online dating. Okay? Um, next po is to review your online presence carefully. As I mentioned a while ago, kumbaga, be very careful po sa mga pinagpo-post natin, dun sa mga minamay day natin. Like for example, right now, Valentine's Day. I'm feeling sad, I'm feeling lonely, I don't have someone to talk to, yung mga ganun. Kumbaga, parang binibigyan mo sila ng idea na this one is a target. So, pwede ko tong targetin. Sabi nung scammer natin na she's very vulnerable. So I will check on his or her profile. Ay, ito pala yung mga gusto niya. Yan. Gusto pala ng chocolates. Gusto pala niya ng ganito. The next day, pwede ko siyang i-add. And when na-add ko na siya, ayan, pwede ko nang gamitin yung mga informations na nakalap ko. Kumbaga, it's a jigsaw puzzle when it comes to love. So, kumbaga, pag nagfi-fit yung mga gusto ko doon sa mga sinasabi niya or pinapakita niya. Not knowingly pala, pinost mo pala yung mga gusto mo online or yung mga hobby mo online. So, with that, nakuha na, naging perfect match or naging perfect person na siya for you dahil lang sa pagkalap niya or nag-data gather lang siya, gamit lang yung Facebook mo or your social media platforms na ginagamit mo. So, be very careful po sa paggamit natin or pag-post or pag-post po natin ng ating mga online, mga nangyayari sa atin online, mga details sa atin online. Okay? Next one is don't be the one to meet their financial needs. Again, dun sa example po nila Mr. Chair last week is very established na yung taong kausap mo, yun yung pakilala niya. So bakit pa siya mangangailangan ng financial needs? So, bakit ikaw yung magiging medium na matulungan mo siya? Ano naman siya, again, it's a way of showing your love, kumbaga, na na mag-give back ka dun sa love. So, kaya kong ibalik yung attention na binibigay mo through financial needs, pero hindi dapat ikaw
that's one of the red flags po talaga, yung financial gain nung kausap mo. So be very careful with that. And sa yung final or yung last cybersecurity practice po natin is to use a MFA, yung ating multi-factor authentication on accounts. Okay? So like for example, dun po sa ating pangalawa na cybersecurity practice is yung nakapag-click ka nung link na na-infect po yung iyong unit. If in case man na ma-hijack niya or makuha niya yung account mo at gamitin niya ito to blackmail you or to gamitin niya ito in all negative way, at least man lang po meron kang multi-factor authentication na hindi niya ma-access or hindi siya magiging na-access dun sa account mo with that second authentication factor po dun sa gamit mong account, dun sa gamit mong device. Like for example, kailangan pang mag-text or may code, uh, may code na magsasend po dun sa yung message, sa yung SMS, text or yun dun sa yung number or sa yung email before po ma-access yung account or yung Facebook, etc. etc. So yan, it would provide a second layer po, a second security layer to protect your account and as well as yung chances po na makuha or ma-involve ka into a romance scam. Okay? So yan po. Sir Janry, meron ka po Sir Janry? Hello? If in case meron ka bang may daragdag pa dun sa ating best practices para sa ating mga Kapix Pro? Best practices, lock nyo na lang Hmm. yung Facebook nyo. O kaya huwag na Yan, kayo tama yan. mag-Facebook. Stay away na, no? Kumbaga, gawin na lang na. So, Tinanong ako niyan don't share kahapon too sa much. ano eh. Tinanong ako sa talk ko sa Aurora. So, number 1, wag na kayong mag-Facebook. Number Tama. 2, wag kayong mag-TikTok. Number 3, wag na kayong mag-internet. Siyempre, hindi naman magagawa Yun yun. yung best practice talaga. Practice na lang. Mahirap Hindi naman naman na na-stress. gawin yun. So, awareness lang talaga at saka vigilance. And be paranoid all the time, no, sa mga natatanggap natin. Batiin lang natin yung ating mga mga Kapix Pro sa Tarlac City. Mayroon tayong mga taga Tarlac City dito. Kumusta kayo diyan, no? Kailan tayo mag-activate ng Pix Pro Tarlac? Si John Ray, taga Tarlac to eh. Di ba nasa Tarlac ka? Yes, boss. Dapat Kaso, ikaw wala ng active Tarlac. eh. Apid ka sa La Union. Wala akong connections. Oo. So, John, VP John, are you done now with your presentation? Yes po, Mr. Chair. Bigay ko lang po yung yung aking final slide. Okay. Game. So again, and po, Mr. Chair, so this Valentine's Day, let's again enjoy love, friendship, and connections, but do so wisely. Be aware po, stay skeptical, and always remember, and real love doesn't come with a price tag. And stay safe, stay cyber safe, and let's protect our hearts as well as our wallets. Okay. Ayan po, ang iniwan So, ko. pag in love na, nabubulag na lahat, di ba? Yun nga po, Mr. Chair. Kaya nga, love is blind daw. So thank you, VP John, no, from and VP John Ray from our La Union chapter. This is a very good follow-up with the topic last Friday. Kailangan ulit-ulitin natin to, no, na paalalahanan. So itong mga viewers natin, yung mga taga Tarlac City, taga Aurora, taga Batangas, and other parts of the Philippines who are watching, don't forget to spread the good words, no, in being cyber safe. During dinner, during breakfast or lunch, merienda with friends, or wherever you are, no? Always open the conversation. Kahit 3 minutes nyo lang pag-usapan yan, malaking bagay na yan. Kasi pwede na nila yang ihatid doon sa kanilang mga
different households, no, na alam nyo, may nabiktimang matanda, may nabiktimang retiree, may nabiktimang lalaki or babae sa love scam, no? Nakuhanan siya ng pera, yun ang pinakamasakit eh. Kasi hindi lang pera mo ang makukuha, mangungutang ka pa para lang maibigay mo doon sa taong nanluloko. Kaya itong mga to dapat to, yung pag nahuli, tadtarin tapos lagyan ng asin at suka yung yung sugat, no? Para maramdaman nila kung gaano kahapdi yung hindi ka lang nawalan ng pera, napilitan ka pang mangutang para lang itustos sa kanilang luho, no, sa kanilang panluloko. So isa na namang kwentuhang cybersecurity, no, na ngayong araw ng mga puso, kung maraming nagsasaya ng mga puso, marami ring nagdurugong puso. At marami ding nagdurugong mga bulsa dahil sa love scam or huwad na pagmamahal. So, mga ka-Pix Pro, isa na namang Friday, no? At sana ay nakapagbigay ng dagdag kaalaman, hindi lang para sa inyo, kundi para sa inyong mga kamag-anak, para sa inyong pamilya, no? Ma-share ninyo sa kanila itong pinag-usapan natin at pinresent ni VP John saka ni VP John Ray from our La Union chapter para mabawas-bawasan naman natin yung mga biktima. Slowly makakatulong tayo sa kanila na hindi sila mabiktima sa mga susunod na mga attempt, no, ng panloloko sa kanila. Habang ang ating law enforcement agency ay busy sa paghahanap nitong mga scammer na to, tayo naman maging busy din tayo sa pag-educate and make our family, relatives, and friends aware of this scam. So, maraming salamat VP John once again, and VP John Ray. Isa na namang linggo ang lumipas at ngayong Friday, lalo at araw ng mga puso at weekend, bukas na ang weekend. Ang lagi nilang sinasabi ay happy weekend. Pero para sa ating nagbabantay, hindi lang sa mga infrastruktura, kundi para sa proteksyon ng ating mga mamamayan, no? Ang ating community, no? So lagi lang tayo happy or happy lang, walang weekend. Okay, thank you at enjoy your dinner and see you again next Friday. Thank you mga kapatid sa La Union chapter. Thank you po, Mr. Chair. Thank you po. Happy Valentine's Day po sa lahat. Bye po.